Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 30:8-9. O God, I beg you two favors from you. Let me have them before I die. Panginoon, may dalawa akong bagay na hingin sa iyo. Kung maaari, ibigay ninyo ito sa akin bago ako mamatay. So, isa sa mga kaparaanan para mabigyan natin, mapangaralan natin ng ating Panginoong Diyos na maging wais tayo sa ating mga desisyon sa pang-araw-araw. Sa mga ginagawa nating desisyon sa araw-araw, nagsisimula ito sa ating pag-iisip at dapat kailangan po natin maging, ang mindset natin is wisdom na galing sa ating Panginoong Diyos. Yung pinapatakbo tayo ng karunuhan ng Diyos. Yung Bible verse po natin kasi, ito yung panalangin ni Agur, isa sa mga contributor ng Proverbs. Ang sabi niya, first, help me never to tell a lie. Second, never give me a poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. Huwag mo kong payamanin na baka hindi ko na kaya ma-handle at makalimutan ko kayo. Huwag niyo naman po ako sobrang pahirapin sa kakapit ako sa patalim. Magnanakaw ako at malalagay ko sa kahihiyan ang iyong pangalan. Wealth can bring us far away from God. Pwede tayong ilayo nito sa ating Panginoon Diyos. Masama bang maging mayaman? Hindi. Ano ang masama? Ang masama ay magkaroon ka ng kayamanan na hindi mo kayang i-handle. Hindi mo kayang hawakan, hindi mo kayang i-manage. Yung mga ganong kayamanan, it will bring us far away from our God. Pag humihingi tayo ng provision ng ating Diyos, dapat hindi yun lalagpas sa ating kakayanan. Poverty comes as to insult God's holy name. Yung sobrang hirap naman po, halos din na natin kaya, pwede natin mainsulto yung pangalan ng ating Panginoon Diyos kapag tayo ay kumakapit na sa patalim. Kaya po minsan sobrang hirap ng tao ay gumagawa na ng masama. Pumapasok na sa masamang gawain, natututong magnakaw, natututong magsinungaling. Kaya po yung sobrang hirap at sobrang yaman na lagpas sa ating kakayanan ay masama. Ang isang tao na wais, ang panalangin ay kasapatan mula sa ating Diyos. Kasapatan sa provision ng ating Panginoong Diyos. Kaya, nakaya nating panghawakan at pangalagaan. Hindi tayo nananalangin ng sobrang kayamanan. Yung pinapalalangin natin dapat is yung binibigyan tayo ng Diyos ng kasapatan na kaya nating i-handle lahat ng mga bagay-bagay. We must pray wisdom to handle God's wealth. We pray for wisdom kung paano natin makamit yung kayamanan ng Diyos na ipinagkakatiwala sa atin. Pray God's wealth, bring us closer to God. Bawat yaman na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos, dapat napapalipit tayo sa Kanya. Yung sweldo kasi natin, yung kayamanan na meron tayo, pag sobra-sobra yan, napapalito tayo yun sa ating Panginoong Diyos eh. Or mas priority mo na minsan yung trabaho mo, yung business mo, more than God. So tandaan po natin, wealth should bring us closer to God. Pray that will be to honor our God sa panahon na di tayo malusog, sa panahon na wala kang pambili ng pagkain mo, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na wala kang pambayad ng kuryente, dapat andun pa rin sa isip mo na nagbibigay ka ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Nagkakaroon po tayo ng lakas para magamit natin sa pagbibigay ng serbisyo at kapurihan sa ating Panginoon Diyos. We know that eating food, hindi para mabusog ka. Eating food para magkaroon tayo ng energy, para maging productive ka sa buhay, para maging kalugod-lugod ang ginagawa natin ng ating mga kamay sa harapan ng Diyos. So we have to increase our capacity to handle God's wealth. Dapat hindi lang tayo nananalangin ng kayamanan. Of course, kasama yon, pero more than that, we expand that we know how to handle God's wealth. We pray for our capacity, kagaya po ng pinag-pray ni Agur, na make me honest, in that way you increase your capacity, na magiging malinis ka at magiging malinis kang lalagyan ng Diyos para sa blessings.
naging malinis na vessels upang pag nilagyan ng Diyos ng blessings, kaya mong i-manage, kaya mong i-handle. Pag nandaraya ka, nagsisinungaling ka, tapos humihingi ka ng blessings kay God, isa kang maduming container. Maraming butas. Pangit yung lalagyan. Pag nilagyan ng Panginoon ng blessings, ay mami-mismanage mo yon. Bakit? Kasi corrupt eh. So, panalangin po natin, make us holy to handle yung kayamanan na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And are you willing, being wise, handling God's will? So, are you willing, being wise in handling God's provision? Hope this Bible verse will help you a lot. And I want to share a simple prayer for you. Father, thank you for the daily provision. Please fill my heart with thanksgiving and praises for your grace and kindness. Let me honor you for every blessings I receive from you. Please do not bless me unless you increase my capacity to handle your blessings, your wealth. Make me a wise and clean vessel that first, then fill me with a lot of blessings. I pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone, and God bless.